Kasunod ng pagputok ng Bulkang Kanlaon, nag-abiso naman ng PHIVOLCS sa dagdag na aktibidad ng Bulkang Taal. Kanina umaga lang, nakaranas ng volcanic smog ang ilang bahagi ng Batangas. Saksi, si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog. Kita ang paglabas ng makakapal na usok mula sa main crater ng Bulkang Taal kaninang umaga sa time-lapse video na ito ng PHIVOLCS. Pagdating ng tanghali, nanlabo ang paligid ng Taal Volcano Island. Dulot yan ng haze at volcanic smog o VOG ayon sa PHIVOLCS. Naiiwan daw kasi sa himpapawid ang sulfur dioxide mula sa bulkan. Wala naman daw kakaibang naamoy ang mga residente sa tabi ng lawa sa Lipas City. Pero tila nakatago ang bulkan. Wala naman po. Yan lang. Kaya lang medyo hindi nakikita yung ano. Pero hindi kagaya kahapon. Although yun na nga, kung wala silang masangsang na amoy, then mix na sa aerosol yung sulfur dioxide. Kahapon nag-abiso ang PHIVOLCS sa pagtaas ng degassing ng Taal. Mahigit 11,000 tonelada ng sulfur dioxide ang pinakawalan ng main crater kahapon. Mas marami kumpara sa 8,000 daily average ngayong taon. Naiulat ang hazy conditions o panlalabo ng paligid sa Alitagtag, Tingloy, San Nicolas, Laurel, Taysan, Lobo at Batangas City. Naobserbahan din ito sa Agoncillo, Lemery, Taal, Santa Teresita, Cuenca, Lipa, Balete at Malvar. This year, ang pinakamataas is 18,000 noong March 28. Pinag-iingat ang publiko lalo't posibleng makasama sa kalusugan ng VOG. Ayon pa raw sa forecast ng Pag-asa, posibleng humina ang paggalaw ng hangin sa mga susunod na araw na pwedeng makadagdag sa pagkaipon ng VOG sa himpapawid. 4 na araw nang lumipas mula nang pumutok ang Mount Kanlaon, pero sa barangay Biak na Bato sa La Castellana, naging emosyonal si Tatay Fortunato nang ikwento ang naging epekto nito sa kanilang bahay at kabuhayan. Wala tayo magagawa. Nabalot ng laharang ilan sa kanyang mga paninda. Malaki ang perwisyo talaga isang putok ng Kanlaon. Problema pa rin ang supply ng tubig, lalo't pinangangambahang kontaminado ng asupring ibinuga ng bulkan ang pinagkukunang ilog ng mga residente. Why kami ilim nun kay may ara lang hatag og tubig pero why man sa amo nag-abot? Si Ariel nangangamba rin para sa alagang kalabaw na naiwan sa bahay matapos silang lumikas. Do hina-hina gid ang kaon nagkulang-kulang gid ba? Hindi gid kuan gid niya asin busog gid siya. Tungod sang igo sa amon isang sulfur. Humiling na ang Department of Agriculture sa mga LGU na magtalaga ng lugar kung saan aalagaan at pakakainin ng mga hayop. Ngayong araw muling nagbuga ng steam plume ang Bulkang Kanlaon na umabot sa taas na 2,000 metro. May naiulat ding 14 na pagyanig sa paligid ng bulkan. Nananatili itong nasa alert level 2. Wala kita nag-increase ang alert level. Ang aton nga mga monitoring parameters nagapakita nga sustained ang iyang nga activity. Nagpasaka daw kita sang alert level, which is not true at all. Para sa GMA Integrated News, ako si Paul Hernandez ng GMA Regional TV, Balitang Southern Tagalog, ang inyo saksi. Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.